Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng palayan, niyugan at masukal na gubat, nakatira si Mario, isang sabunggerong kilala sa palengke hindi dahil sa panalo, kundi dahil sa sunod-sunod na pagkatalo. Manipis na ang kanyang katawan, laging tuyot ang pisngi at laging may bakas ng puyat sa mga mata. Sa maliit nilang kubo na yari sa kahoy at pawid, nakatira siya kasama ang kanyang asawa na si Liza at ang dalawa nilang anak na sina Nena at Toto. Mahal ni Mario ang sabong, pero hindi ito dahil sa bisyo lamang. Bata pa siya nang matutong mag-alaga ng manok panabong. Turo pa ng kanyang yumaong ama kung paano pumili ng sisiw, paano magpalakas ng katawan ng manok at paano bumasa ng galaw ng kalaban. Ngunit magmula nang mamatay ang kanyang ama at magkasunod na magkasakit ang kanyang ina at bunsong kapatid, napilitan siyang isugal ang halos lahat ng manok upang may maipambili ng gamot. Hindi gumaling ang mga ito at naiwan siyang baon sa pagkakautang. Simula noon, kahit anong manok ang alagaan niya ay tila minamalas. Sa bawat laban, laging may konting pagkakamali. Laging may bigla ang tapik ng malas na parang sumpang di niya maunawaan. Ngunit ayaw niyang sumuko. Para kay Mario, ang sabong ang tanging nakikita niyang paraan upang isang araw ay makaahon sa kahirapan. Isang gabi, matapos siyang matalo na naman sa sabungan, umuwi siyang walang-wala. Wala na siyang pera pambiling bigas. Humihip ang malamig na hangin sa pilapil habang mabigat ang kanyang mga hakbang. Sa isang kamay ay may hawak siyang sako kung saan naroon ang sugatang manok na tinalo. Sa kabilang kamay, wala na. Ang huling barya na sana ay pambiling ulam ay naubos niya sa pusta. Pagdaan niya sa gilid ng gubat, tila mas kakaiba ang katahimikan ng gabing iyon. Ang mga kuliglig ay parang nagbubulong-bulungan. Ang mga dahon ng punong kahoy ay marahang umaalon kahit mahina ang hangin. Saglit siyang tumigil, pinagmasdan ng dilim at napabuntong hininga. Kung may himala lang sana, mahina niyang bulong. Kung may makakatulong lang sa kin para manalo naman kahit minsan. Paglapag ng mga salitang iyon sa hangin, bigla niyang naramdaman ang kakaibang lamig sa batok. Umihip ang hangin mula sa direksyong mas malalim sa gubat. Napalunok siya pero nagpatuloy sa paglalakad. Ilang hakbang pa lang ang nalalakad niya nang marinig niya ang malalim at paos na boses mula sa kadiliman. "Pagod ka na, Mario." Napahinto siya. Kumabog ang kanyang dibdib. Wala namang taong kasama sa daan. Sino ang tumawag sa kanya? Muling nagsalita ang boses. "Pagod ka na sa kakasugal, kakatalo, kakadinig ng panlalait, hindi ba?" Dahan-dahan siyang lumingon sa gawin ng gubat. Doon, sa likod ng naglalakihang puno ng akasya at balete, may bahagyang liwanag na tila nagmumula sa apoy ng tabako. Mula sa dilim, unti-unting umangat ang aninong napakalaki, halos kasinlaki ng puno mismo. Isang higanteng nilalang na may maitim na balat na parang uling, may mahahabang galamay, at mga matang kumikislap na tila pinagsamang lungkot at karunungan. May hawak itong malaking tabako sa isang kamay at nakaupo sa sanga ng punong balete. Kapre. Napatda si Mario. Noon lamang siya nakakita ng kapre ng ganiyan kalinaw. Noon ay puro kwento lang mula sa matatanda ang naririnig niya. Kapre na naninigarilyo sa puno. Kapre na nang-aasar ng bata. Kapre na matatakutin daw sa taong may dalang asin. Pero ngayong kaharap niya ang isa, hindi takot ang unang dumaloy sa kanyang dibdib, kundi pagtataka. Kanina pa kitang pinagmamasdan, wika ng kapre sa mababang tinig. Sa bawat pagpasok at paglabas mo sa sabungan, sa bawat sugat na tinatamo ng mga manok mo, sa bawat umuwing luhaan ng puso mo. Sino ka? Nanginginig na tanong ni Mario kahit halata na sa itsura. "Maaari mo akong tawaging Kaberto," sagot ng kapre. "Matagal na kitang kaibigan, Mario.
Hindi mo lang alam. Kaibigan? Naguguluhan siyang napailing. Paano mo ako naging kaibigan? Ngayon lang kita nakita. Ngumiti ang kapre. Bahagyang umalunalo ng usok mula sa kanyang tabako. Naaalala mo ba nang muntik ka nang malunod sa ilog noong bata ka pa? Yung gulong-gulo ka sa agos, malapit ka nang sumuko? Saglit na tumitig si Mario sa kawalan at parang kidlat na bumalik sa alaala niya ang isang pangyayari. 8 taong gulang siya noon. Nahulog siya sa malalim na bahagi ng ilog. Walang marunong lumangoy sa mga kasamahan niyang bata. Ang naaalala lang niya ay ang biglaang pag-angat ng kanyang katawan sa ibabaw ng tubig at pagdapo niya sa mababaw na bahagi ng pampang. Akala ng lahat himala iyon. Akala ko, bulong niya hindi matapos ang pangungusap. Ako yon, sagot ni Caberto. Ako ang humila sa iyo pataas. Simula noon, sinusubaybayan na kita. Alam ko ang kabutihan ng puso mo. Hindi mo ninanakaw ang hindi sa iyo. Hindi mo tinatapak-tapakan ang mas mahihirap pa sa inyo. Ngunit pagod na akong nakikita kang pinaglalaroan ng tadhana sa sabungan. Namilog ang mga mata ni Mario. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya o tatakbo palayo. Anong kailangan mo sa kin? Tanong niya. Hindi ang tanong ay ano ang kailangan ko. Mahinahon ngunit mabigat na sagot ng kapre. Ang tanong, handa ka bang makipagkaibigan sa isang tulad ko? Handa ka bang makinig sa payo ko at sundin ang kondisyon ko? Kumirot ang tiyan ni Mario sa gutom at kahihiyan. Naalala niya ang mga anak niyang malamang ay naghihintay sa hapunan kahit wala naman siyang naiuwing ulam. Naalala niya ang panlalait ng mga kapitbahay na sabay tawa kapag natalo na naman siya. Naalala niya ang pangako niya sa sarili na balang araw, hindi na siya tatawaging basurang sabongero. Handa ako, sagot niya, mahina ngunit buo. Kung kaya mong baguhin ang buhay ko, gagawin ko ang pinapakiusap mo. Basta, wala sanang masamang kapalit sa pamilya ko. Muling ngumiti ang kapre at sa pagkakataong iyon ay may init ang ngiting iyon. Hindi ako masamang nilalang, Mario, wika ni Caberto. Ako ang kapatner mo sa laban kontra sa tunay na masasama. At sa unang pagkakataon, ng gabing iyon sa tabi ng gubat, nagsimulang mabago ang takbo ng buhay ni Mario, ang sabongerong may kaibigang kapre. Kinabukasan, maaga pang nagising si Mario. Halos hindi siya nakatulog ng gabing iyon dahil paulit-ulit niyang inaalala ang nakilalang kapre sa gubat. Pinagdududahan niya kung totoo bang nangyari ang lahat o panaginip lamang dala ng labis na pagod. Mario, gising ka na pala, wika ni Liza habang niluluto ang tanging lugaw na almusal ng pamilya. Pasensya ka na, wala tayong maulangin ngayon. Ito lang muna ha, para may pumasok na kahit konting laman sa tiyan. Napayuko si Mario. Nais niyang ipaliwanag ang nangyari kagabi, pero natakot siyang baka hindi siya paniwalaan ng asawa. Sa halip, ngumiti na lang siya ng pilit at kinuha ang mangkok ng lugaw. Mahal, babawi ako, sabi niya. Hindi habang buhay ganito tayo. Mangangako ako sa iyo, darating ang araw na magkakakarne tayo kahit araw-araw. Hindi ko naman hinihingi yon, sagot ni Liza. Marahang ngumingiti. Ang gusto ko lang, buo ka at ligtas. Huwag mong piliting magsabong kung wala na talaga. Mas mabuti pang maghanap ka na lang ng ibang pagkakakitaan. Naalala ni Mario ang boses ni Caberto at ang alok na tulong nito. Sa kaloob-looban niya, alam niyang malaki ang tsansang totoo ang lahat, lalo na't malinaw pa sa isip niya ang itsura ng higanteng anino sa taas ng puno kagabi. Pagkatapos kumain, nagpaalam siya kay Liza. Magtatabas lang ako sa gilid ng palayan. Baka may mapulot na kahoy o pwede kong mapagkakitaan, sagot niya. Hindi niya kayang sabihin na babalik siya sa gubat para hanapin ang kapre. Makalipas ang ilang oras, naroon na siya sa parehong lugar kung saan niya unang nakita si Caberto. Tahimik ang paligid pero may bahagya pa ring amoy ng sunog na tabako sa hangin.
Tumingala siya sa punong balete. "Kaberto?" Mahina niyang tawag. "Narito na po ulit ako." Ilang sandali pa, nag-iba ang ihip ng hangin at muling sumulpot ang malaking anino sa sanga. Sa isang iglap, ang kapre ay naroon na, nakaupo at nakatanaw sa kanya. "Akala ko nagbago ka na ng isip," wika ni Kaberto. "Hindi," sagot ni Mario. "Sinabi kong handa akong makipagkaibigan sa iyo. Nais kong maintindihan ang sinasabi mong tulong." Humitit ng tabako ang kapre bago nagsalita. "Simple lang, Mario. Bibigyan kita ng gabay at swerte sa sabong. Hindi basta swerteng bulag. Swerte na base sa tamang oras, tamang laban, tamang manok at tamang pagpili ng kalaban. Pero may kondisyon." "Natatakot ako sa salitang kondisyon," amin ni Mario. "Ano ba ang kapalit?" "Tandaan mo ito," tugon ni Kaberto. "Hindi ako humihingi ng kaluluwa. Hindi ako demonyo. Ang hinihingi ko ay respeto sa kalikasan at sa mga nilalang na hindi nyo nakikita. Sa bawat panalong matatamo mo, kailangan mong maglaan ng parte upang tumulong sa may hirap at sa baryo. Huwag kang magiging katulad ng ibang yumayaman na nagiging sakim. At higit sa lahat, hindi ka pwedeng mandaya, magnakaw o kumampi sa mga taong nangaapi." Napaisip si Mario. Kung tutuusin, iyon naman talaga ang gusto niyang mangyari. Hindi siya kailanman nagnais na yumaman kapalit ng kasamaan. "Kung ganoon, pumapayag ako," mariin niyang sagot. "Kung tututuhanin mo ang sinabi mong kaya mong gawin, gagawin ko ang lahat ng kondisyon mo." Inunat ng kapre ang kanyang malaking kamay. Kahit nanginginig, iniabot ni Mario ang kanyang palad. Sa sandaling magdikit ang kanilang mga kamay, naramdaman niya ang biglang init na dumaloy mula sa balat ng kapre papunta sa kanyang katawan. Parang apoy na hindi masakit kundi nakakapaso sa isip at loob. "Simula ngayon," wika ni Kaberto, "babantayan ko ang bawat labang sasalihan mo. Makinig ka sa bulong ng iyong pakiramdam. Kapag narinig mong parang may umaalo sa iyo na huwag sumugal sa isang laban, sundin mo. Kapag naramdaman mong biglang gumagaan ang loob mo sa isang manok, pakinggan mo. Ako yon." "Pero Kaberto," dagdag pa ni Mario, "paano naman ang manok ko? Mahina na, laging talo. Kahit gabayan mo ako, kung mahina ang dala kong panabong, talo pa rin ako." Ngumiti ang kapre at itinuro ang isang direksyon sa mas masukal na bahagi ng gubat. "May isang tandang na hindi ordinaryo sa bahaging iyon ng gubat," sabi niya. "Maliksi, matapang at matalas ang pakpak at tari. Pero hindi mo siya basta mahuhuli. Kailangan mong ipakita sa kanya ang tapang mo, hindi bilang sabonghero, kundi bilang taong may malasakit." Naguluhan si Mario, ngunit sinunod niya ang direksyong itinuro ng kapre. Habang naglalakad sa dawag at nagtatabas ng mga damo, naririnig niya ang kaluskos at tila mahihinang tilaok na nagmumula sa mas malalim na bahagi. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Maya-maya, nakita niya ang isang tandang na kulay pula ang balahibo. May bahid na tila gintong linya sa mga pakpak at may matatalas na mata na parang nangungusap. Nakadapo ito sa isang bato. Nakatitig sa kanya. Waring sinusukat ang kanyang pagkatao. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi siya nagpakita ng kahit anong galit o pagnanasa. Bagkus marahan siyang nagsalita, parang kinakausap ang isang kaibigan. "Hindi kita hahawakan kung ayaw mo," wika niya. "Hindi kita pipilitin, pero nangangako ako, kung sasama ka sa kin, iingatan kita. Hindi kita ipapasabak sa laban na wala kang dignidad. Hindi kita ipagbibili ng basta-basta. Tutulungan mo akong makaahon. Tutulungan naman kitang hindi mailagay sa laban na pandaraya." Sa di inaasahang sandali, bumaba mula sa bato ang tandang. Lumapit ito kay Mario, kumalmot ng bahagya sa lupa at parang kusang nagpahuli sa kamay niya. Naramdaman ni Mario ang kakaibang init sa katawan ng manok, na parang may sariling lakas at diwa.
Paglingon niya sa direksyon ng punong balete, nandoon si Caberto sa itaas, tahimik na nakamasid, may ngiti sa labi. Iyan ang magiging kaagapay mo sa sabungan, sigaw ng kapre. Ngayon, maghanda ka na, Mario. Hindi magtatagal, kakaharapin mo ang tunay na mukhang ng kasakiman. Sa bayan, sa mismong gitna ng palengke kung saan naroroon ang malaking sabungan, ay may isang pangalan na kinatatakutan at iginagalang ng lahat ng sabungero, Don Enrique. Kilala siya bilang pinakamayamang sabungero sa buong lalawigan. May malalaking lupaing sakahan, malalawak na palaisdaan at hanay ng mga manok panabong na imported. May diploma pa galing ibang probinsya at bansa. Hindi lamang yaman ang hawak ni Don Enrique. Mayroon din siyang grupo ng mga tauhan na handang gumawa ng kahit anong paraan upang manalo siya. Nandyan si Mando, ang leader ng kanyang mga bodyguard na palaging may dalang baril at kutsilyo. Nandyan si Tonyo, ang magaling magmanipula ng timbangan at pera. At higit sa lahat, mayroon siyang kakutsabaan na malakas na mambabarang, si Aling Sabel. Si Aling Sabel ay kilala sa mga baryo bilang albularyong hindi dapat kinakalaban. Maraming nagsasabing kaya niyang magpadala ng sakit sa hindi sumusunod sa kagustuhan niya. May mga pamilya nang naghirap at nagkabulok-bulok ang ani matapos tumanggi sa kanyang hinihinging bayad, at siya ang lihim na sandata ni Don Enrique sa sabungan. Sa tuwing may malaking tupada, madalas may manok na bigla na lang nanginginig bago pumasok sa ruweda. May mga manok na biglang nawawalan ng gana, tumatakbong parang tuliro, o kaya'y nagpapanik na parang may nakikitang hindi makita ng mga tao. Sinasabi ng mga nakakakita na may masamang mata na tumatalab sa mga manok na iyon. Labas sa ganitong mundo si Mario noon. Isa lang siyang maliit na sabungero na kahit gusto man niyang lumaban, madalas ay nalulunod sa dami ng pera at armas ng kalaban. Ngunit nang magkaroon siya ng tandang mula sa gubat at pangako ni Caberto, nag-iba ang tibok ng kanyang dibdib. Isang linggo, may malaking derby sa bayan. Maraming sabungero ang dumayo mula sa iba't ibang karatig baryo. Sa tarangkahan pa lang, naririnig na ang ingay ng sigawan, tawanan at paos na sigaw ng mga Kristo na sumisigaw ng pusta. 2,000 kay Don Enrique, sigaw ng isang lalaki. 3,000 sa kabilang manok. Dumating si Mario, bitbit ang sako kung saan nakalagay ang tandang na mula sa gubat. Napakaraming tumingin sa kanya na may halong halakhak at pangungutya. "Ayan na si Talo!" tukso ng isa. "Mario, sige, ipusta mo na ulit kubo mo. Baka pati asawa mo ipusta mo na." Biro naman ng iba. Pinakuyom ni Mario ang kanyang kamao, pero naalala niya ang bilin ni Caberto. Huwag patulan ng panlalait, huwag maging bilib sa sariling galit. Huminga siya ng malalim at naglakad papasok sa sabungan. Mario. Napalingon siya at nakita niya si Mang Temyong, isa sa iilang sabungerong hindi siya tinatawanan. Matanda na ito, maraming kulubot, pero matalim pa rin ang mata pagdating sa mga panabong. "Balita ko, may bago ka raw na manok," sabi ni Mang Temyong. "Sigurado ka ba?" "Medyo," sagot ni Mario. "Hindi ko alam kung bakit, Mang Temyong, pero parang may kakaiba sa tandang na ito." Bahagyang ngumiti ang matanda. "Minsan, hindi mo dapat ipaliwanag lahat. Basta ingatan mo siya. At tandaan mo, pagkalaban mo na si Don Enrique, hindi lang manok ang kalaban mo." Pagdating sa loob, naroon na si Don Enrique. Nakaupo sa VIP na upuan, suot ang mamahaling barong at alahas. Sa tabi niya si Aling Sabel, nakayuko, tila simpleng matanda lang, pero ang mga mata ay nagmamasid sa bawat sulok ng sabungan. Hindi nagtagal ay napagdesisyunang isa lang sa laban ng tandang ni Mario. Sa malaon at maiksi, nagtapat ang kanyang manok laban sa isa sa pinakamatinik na manok ni Don Enrique. "Sinuswerte ka ata ngayon, Mario.
Malakas na wika ni Tonyo habang kinakabit ang tari ng manok ni Don Enrique. Huling beses mo na to. Baka sakaling makatikim ka naman ng konting panalo bago ka tuluyang sumuko. Hindi sumagot si Mario. Sa halip, hinaplos niya ang duguang balahibo ng kanyang tandang. Hindi ito nanginginig, hindi takot. Tahimik lang, matalim ang tingin, parang alam ang gagawin. Sa pinakataas na bahagi ng sabungan, sa kahoy na kisame, may aninong hindi nakikita ng karamihan. Si Caberto, nakaupo, tahimik na nakatingin sa ruweda. Sa pagitan ng usok ng kanyang tabako, pinagmamasdan niya ang bawat kilos ni na Don Enrique at Aling Sabel. Nagsimulang magbulong si Aling Sabel, mahina pero mabigat. May inilabas siyang maliit na botelya mula sa bulsa at bahagyang binuklat. Napasinghap ang hangin sa paligid niya. Sa mismong sandali ring iyon, naramdaman ni Mario ang biglang pagbigat ng hangin. Parang may sumiksik na lamig sa loob ng sabungan. Ngunit sa isip niya, may pumintig na boses na hindi sa kanya nagmula. Mario, marahang bulong ni Caberto sa loob ng kanyang diwa. Ibaling mo ang tingin mo sa mata ng tandang mo. Hawakan mo ang puso mo at huwag kang matakot. Tumingin si Mario sa kanyang tandang. Nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman niyang gumagaan ang dibdib niya. Parang may liwanag na tumagos mula sa mga mata ng manok patungo sa puso niya. Kahit hindi nagbabago ang ingay ng sabungan, hindi na niya gaanong naririnig ang panlalait ng mga tao. Umiiral lang sa kanya ay ang tiwala at tapang. Handa na! Sigaw ng sentensyador. Laban! Sigaw ng mga tao. At nagsimula ang unang tunay na laban ni Mario. Hindi lang bilang sabongero, kundi bilang taong kakampi ng isang kapre laban sa mayamang sabongherong nakadepende sa mambabarang. Sa unang salpukan pa lang ng dalawang manok, nagliyab ang sabungan sa sigawan. Mabilis ang manok ni Don Enrique, sanay sa galaw, maliksi. Ngunit ang tandang ni Mario ay may kakaibang tikas. Sa unang lipad, hindi ito umatras. Sa halip, lumusot ito sa ilalim ng kalaban, umiwas sa mayat-mayang tuka at sipa. Ang bilis! Sigaw ng ilan sa manonood. Parang nakakakita ng susunod na galaw, dagdag pa ng iba. Kahit si Don Enrique ay napakunot noo. Hindi niya inaasahan na ang mukhang patpating sabongerong si Mario ay may maihahain na manok na ganito kagaling. Muling umikot ang dalawang tandang, naglalagablab ang kanilang pakpak. Sa isang iglap, umatake ang manok ni Don Enrique, sabay sipa at tuka, pero marahas na umiwas ang tandang ni Mario at nagpatama ng isang malakas na sipa sa tagiliran ng kalaban. Tumalsik ang ilang balahibo. Napaatras ang manok ni Don Enrique, halatang nabigla. Ngunit bago pa ito tuluyang maubusan ng lakas, ramdam ni Mario na parang may malamig na hangin na pumaikot sa ruweda. Muling tumingin siya kay Aling Sabel. Tahimik itong nakayuko, nakasiksik ang kamay sa bulsa ng kanyang lumang saya. Mario, bulong ni Caberto sa kanya. Huwag kang bibitaw. Sa oras na ito, kailangan mong maniwala sa sarili mo at sa manok mo. Huwag kang tatakbo. Ipahinga mo siya sandali. Huwag kang sasigaw, huwag kang magagalit. Manahimik ka at magtiwala. Sumunod siya. Hindi siya sumigaw ng kung ano. Hindi niya pinilit magbigay ng matinding utos. Ang ginawa niya lang ay huminga ng malalim habang nakatitig sa tandang niya. Ipinaparamdam dito ang tahimik na suportang hindi niya nagawa noon sa mga dati niyang manok dahil laging nangingibabaw ang takot at inis. Parang nakaramdam ng tugon ang tandang. Sa susunod na pagtaas ng kanyang pakpak, sinalubong nito ang manok ni Don Enrique sa isang tikas na tila sinanay ng gubat at hindi ng kulungan. Isang mabilis at malinis na tira, sabay sipa sa leeg ng kalaban. Isang maiksi ngunit malakas na tilaok. Bumagsak ang manok ni Don Enrique, nanginginig, hindi na makatayo. Nag-aalburuto ang mga tao.
Ang ingay ng sabungan ay naghalo-halo. May mga nagsisigaw ng galit, may mga napapatayo sa tuwa, may mga nagmumura dahil natalo ang pusta. "Panalo!" sigaw ng sentensyador. Parang hindi makapaniwala si Mario. Tiningnan niya ang tandang niyang bahagyang may dugo sa pakpak, pero nakatayo pa ring matikas. Napatras siya, napangiti, halos maiyak. "Panalo tayo," bulong niya sa sarili. "Panalo tayo." Lumapit si Mang Temyong, nakangiti at nakikibati. "Hindi ordinaryo ang manok mo, Mario," sabi nito. "Tandaan mo to, sa sabungan, bihira makita ang ganyang klaseng tapang at talino sa isang tandang. Ingatan mo siya." Habang inaabot ni Mario ang kanyang panalo, dama niya ang bigat at saya sa kanyang palad. Hindi lamang ito basta pera. Ito ang unang patunay na nagbabago na ang tadhana niya. Kahit hindi pa ganoon kalaki ang halagang nakuha niya kumpara sa mga malalaking sabongero, sapat na yon para mabili ng bigas, ulam at kaunting gamit sa bahay na matagal na nilang kailangan. Pero hindi natuwa si Don Enrique. Nakakunot ang noo nito, mariing nakatitig kay Mario. "Sino ka ba talaga?" Malamig nitong tanong sa sarili, hindi direktang tinutukoy si Mario. "At anong klaseng manok ang meron ka?" Sa tabi niya, nagbulong si Aling Sabel. "May bantay siya," mahinang sabi ng matanda. "Hindi siya nag-iisa, may nilalang na hindi natin maabot ang katapat." "Nilalang?" Iritado ngunit interesado si Don Enrique. "Anong klaseng nilalang?" "Hindi ko pa nakikita ng malinaw," sagot ni Aling Sabel. "Pero mabigat ang presensya. Hindi ito basta lamang engkanto. Malakas ang amoy ng tabako sa hangin. Parang kapre." Bahagyang napangisi si Don Enrique. "Kung kapre lang, pwede nating harapin," sabi niya. "Basta huwag mo akong hahayaang magmukhang tanga sa harap ng mga sabongero. Hindi pwedeng ang isang kagaya ni Mario ang sisira sa reputasyon ko. Gamitin mo ang lakas mo. Kung kinakailangan, pahirapan natin siya sa labas ng sabungan, hindi lang sa loob." Kinagabihan, umuwi si Mario sa kanilang kubo na may dalang bigas, delata, ilang pirasong karne, at bagong tsinelas para sa mga anak. Nagtakbuhan sina Nena at Toto sa saya. Si Liza naman ay halos maiyak sa tuwa. "Mahal, paano nangyari to?" tanong ni Liza. "Nanalo ka ba?" "Oo," sagot ni Mario, nakangiting pagod. "Pero hindi ito dahil sa akin lang. May tumulong sa akin." Hindi na niya idinetalye. Mahirap nang ipaliwanag ang tungkol kay Caberto, ang kapre ng gubat. Baka isipin pa ng asawa niya na nasisiraan siya ng bait. Ang mahalaga, unti-unti nang nagbabago ang daloy ng kanilang buhay. Ngunit habang sila'y nagdiriwang sa simpleng hapunan, sa di kalayuan, sa madilim na dulo ng baryo, may mga matang nakamasid sa kanilang kubo. Dalawa sa tauhan ni Don Enrique ang tahimik na nagmamasid, sabay sipol sa dilim bago tuluyang naglaho sa landas pabalik sa mansyon ng amo. Nagsisimula ng gumalaw ang mga anino laban kay Mario kahit hindi niya pa ito alam. Lumipas ang ilang linggo at hindi lamang isang beses nanalo si Mario sa sabungan. Hindi siya palaging lumalaban at hindi rin siya sumasali sa bawat tupada. Pinipili lang niya ang mga laban na tahimik na binubulong ng kanyang pakiramdam na tama. Sa bawat pagkakataong nararamdaman niya ang biglang kaba o bigat sa dibdib bago ang laban, umatras siya. At sa tuwing susunod siya sa pakiramdam na iyon, nalalaman niyang kadalasan, ang mga sumali sa laban na tinanggihan niya ay natalo. Dahil dito, unti-unting nakabawi sa utang si Mario. Nabili nila ang mga naisangla nilang gamit. Napanibago nila ang bubong ng kubo. Nakabili si Liza ng ilang gamit sa kusina. Napag-aral nilang muli si Nena na pansamantalang huminto dati dahil sa kakulangan sa pera. Ngunit sa bawat panalong natatamo ni Mario, lalo namang nadaragdagan ng galit ni Don Enrique. Sa umpisa, binabaliwala pa niya ang tagumpay ng binata.
Isang maliit na sabonghero lang, anya sa sarili. Pero nang dumating ang araw na 2 beses nagkita sa ruweda ang manok ni Mario, at isa sa pinakamagaling na manok niya at parehong natalo, hindi na niya iyon pinalampas. Isang gabi, habang tahimik na natutulog si Mario at ang kanyang pamilya, may mahinang yabag na halos hindi marinig sa labas ng kubo. 4 na lalaking nakasuot ng maitim na damit, may mga panyo sa mukha, ang dahan-dahang lumapit. Kilala sila sa bayan bilang mga taong kayang upahan sa maruruming trabaho. Pagnanakaw, pambubugbog, paninira. Siguraduhin niyong walang makakita, mahinang utos ni Mando na siyang leader ng grupo. Ang sabi ni Don Enrique, parusahan natin siya sa paraan na hindi niya makakalimutan. Pero huwag niyo munang papatayin. Gustong makita ni Don Enrique na unti-unti siyang luluhod pabalik sa kahirapan. Isa sa mga tauhan ang umikot sa likod ng kubo. Hinanap ang kulungan ng manok ni Mario. Nang makita niya ang tandang na may kakaibang tikas at kulay, kumabog ang dibdib niya. Ito siguro yon, bulong niya. Ito ang manok na laging panalo. Dahan-dahan niyang binuksan ang maliit na pinto ng kulungan. Handang-handa na siyang abutin ng tandang nang bigla itong pumiglas at tila nanlaban. Umugong ito ng malakas na tilaok na nagpagising kay Mario. Nagulat si Mando. Bilisan niyo, magigising yan, iritadong bulong niya. Sa loob ng kubo, napadilat si Mario at nakarinig ng kakaibang tilaok ng kanyang tandang. Hindi iyon normal na tilaok ng madaling araw. Iyon ay tila sigaw ng paghingi ng tulong. Agad siyang tumayo, kinuha ang itak na nakasabit sa tabi ng pintuan at mabilis na lumabas. Paglabas niya, nadatnan niya ang isa sa mga lalaki na hawak ang tandang niya habang ang 2 pa ay nakatayo sa di kalayuan, nakapaligid. Hindi niya man nakikita ng malinaw ang kanilang mga muka. Alam niyang hindi sila ordinaryong magnanakaw. Mabilis ang kilos, sanay sa dilim. Anong kailangan niyo? Sigaw ni Mario, nakataas ang itak. Ibalik niyo ang manok ko. Hindi sumagot ang mga lalaki. Sa halip, sumugod ang isa sa kanila, may hawak na kahoy. Nasilayan ni Mario ang kislap ng metal sa tagiliran nito, maaaring kutsilyo o baril. Bago pa niya tuluyang maitaas ang itak, pumalo na ang kahoy sa kanyang balikat at napaatras siya sa sakit. Mahal! Sigaw ni Liza mula sa loob ng kubo. Nagising ang mga bata, nagsipagtago sa likod ng kanilang ina. Pakiusap, huwag niyo kaming sasaktan! Sigaw ni Liza. Walang pakialam si Don Enrique kung umiyak kayo, malamig na sagot ni Mando. Kasalanan ng asawa mo. Hindi niya alam ang lugar niya. Hindi niya alam na dapat niyang igalang kung sino ang hari ng sabungan. Muling susugod sana ang isa pang tauhan nang bigla na lang namatay ang apoy sa maliit na gasera sa gilid ng kubo. Naramdaman ng lahat ang biglang pagbigat ng hangin. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng kakaibang ugong. Mula sa gilid ng gubat, may kumurap na pulang liwanag. Nang tumingala ang mga lalaki, nakita nila ang isang dambuhalang aninong nakatayo sa may punong niyog, mas mataas pa sa mga bubong ng kubo. Ang mga mata nitong kumikislap sa dilim at ang usok ng tabako ay parang ulap na bumabalot sa paligid. Si Caberto. Lumayo kayo sa pamilyang ito. Malalim at nakakabinging boses ng kapre. Nanginig si Mando at ang mga kasama niya. Hindi nila inaasahan ang presensya ng isang kapre. Kahit gaano sila kagaling sa mga maruruming trabaho, hindi sila handa sa pakikipagsapalaran sa mga nilalang na hindi nila kayang tamaan ng kamao o bala. Sugurin nyo! Pautal na utos ni Mando, kahit siya mismo ay natatakot na. Huwag kayong magpapadala sa takot. Ngunit bago pa makagalaw ang isa sa mga tauhan, biglang gumalaw ang mga anino sa paligid nila. Ang mga sanga ng mga puno ay lumawit na parang kamay, humawak sa kanilang mga paa at pinahiga sila sa lupa.
Ang isa ay natapilok, ang isa ay napabagsak sa hukay, at ang isa ay napahiyaw ng maramdamang parang may galamay na kumakapit sa kanyang mga binti. Hindi ako pumapatay ng tao kung hindi kailangan, maring sabi ni Caberto. Pero tandaan ninyo ito, sa susunod na babalik kayo dito, hindi na ako mag-aatubiling ipakita sa inyo kung gaano kabigat ang galit ng gubat. Sa takot, iniwan ng isa sa mga lalaki ang tandang at mabilis na gumapang palayo. Si Mando, kahit nanginginig, ay nagmadaling umatras, sabay sigaw sa mga tauhan. "Takas, umalis na tayo rito. Hindi pwedeng dito pa tayo mamatay." Mabilis nilang tinakasan ang lugar, halos magpagulong-gulong sa takot. Sa loob ng ilang sandali, muling naging tahimik ang paligid. Isinara ni Caberto ang kanyang palad at ang mga sanga at aninong humahawak sa mga magnanakaw ay naglaho na parang usok. Lumapit si Mario sa tandang niyang halos mahulog sa lupa. Kinuha niya ito ng maingat, sabay lingon sa direksyong pinanggalingan ni Caberto. "Salamat," mahina niya sabi. "Kung hindi dahil sa iyo, baka nawala na ang manok ko, baka napahamak pa ang pamilya ko." "Nagsisimula pa lang ang laban mo, Mario," sagot ni Caberto, habang unti-unti nang naglalaho ang kanyang anino sa dilim. "Sa bawat panalong nadaragdagan sa buhay mo, asahan mong mas dumadalas din ang pag-atake ng mga taong naiinggit at takot sa pagbabago. Pero hindi kita iiwan." Sa unang pagkakataon, nakita mismo ni Liza mula sa siwang ng bintana ang aninong napakalaki at mga matang nagliliwanag sa dilim. "Sino yon, Mario?" Nanginginig na tanong niya nang lumapit ang asawa sa kubo. "Ano yon?" Huminga ng malalim si Mario. Hindi na niya kayang itago. "Kaibigan ko," sagot niya. "Isang kapre na matagal na palang nagbabantay sa kin. Siya ang tumutulong sa atin." Naging tahimik si Liza pero hindi galit ang kanyang mga mata kundi takot at pag-aalala kasama ang munting pag-asa. "Kung siya ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay pa at nananalo," sabi niya sa huli, "ipagkakatiwala ko sa iyo na alam mo ang ginagawa mo. Pero pakiusap, Mario, huwag mong hahayaang dahil sa tulong na yan ay mapahamak ang mga anak natin." Mahigpit na tumango si Mario. "Hindi ko hahayaang mangyari yon," pangako niya. "Sabungero ako, oo, pero ama at asawa ako bago ang lahat." Hindi napigilan ng takot ang galit ni Don Enrique nang malamang nabigo ang kanyang mga tauhan sa pagnanakaw ng manok ni Mario. Lalong nagngit-ngit ang kanyang damdamin nang marinig ang kwento tungkol sa isang kapre na pumigil sa kanila. "Hindi pwedeng maging sentro ng kahihiyan ang pangalan ko dahil lang sa isang mahirap na sabungero," mariin niyang sabi kay Aling Sabel. "Kung may kapre siyang kasama, gagamitin natin ang lakas mo para tablahin sila." Sa tulong ni Aling Sabel, nagdaos si Don Enrique ng isang ritual sa isang lihim na lugar. May sinindihang itim na kandila, may pinaghalong dugo ng manok, at may binigkas na mga salitang hindi nauunawaan ng karaniwang tao. Ang layunin, pahinain ang anumang nilalang na nagtatanggol kay Mario at itali si Mario sa isang sumpang pagkatalo. Ngunit ang ganitong klaseng ritual ay may kapalit. Sa pagnanais ni Don Enrique na tiyakin ang kanyang panalo, hindi niya inisip ang halagang espiritual at moral na kakambal nito. Ang mahalaga lang sa kanya, sa susunod na malaking derby, si Mario ang magiging simbolo ng pagbagsak ng mga nagtatangkang umangat laban sa kanya. Dumating ang araw ng pinakamatinding derby sa lalawigan. Malalaking sabungero mula sa iba't ibang bayan ang dumating. Malaki ang pautang, malaki ang pusta, at mas malaki ang nakataya sa reputasyon. Hindi sana sasali si Mario, ngunit naramdaman niya ang kakaibang panawagan. Sa gabing bago ang derby, kinausap siya ni Caberto sa tabi ng gubat. "Mario," seryosong wika ng kapre, "ito na ang laban na hindi lang para sa bulsa mo. Ito ang laban para sa pangalan mo, sa pamilya mo, at sa baryo ninyo. Kapag umatras ka ngayon, hindi ka matatalo sa pera.
pero mananalo ang takot nila. Kapag lumaban ka, malaki ang panganib, pero may pagkakataon kang tapusin ang kadena ng pang-aapi ni Don Enrique. Alam kong malakas siya, sagot ni Mario. May mambabarang siyang kakampi. Paano kung pati tayo ay mahulog sa bitag nila? Hindi ako perpektong makapangyarihan, sagot ni Caberto. May hangganan din ang kaya kong harapin. Pero tandaan mo, hindi lang ako ang kakampi mo. Kapag tumindig ka para sa tama, may iba pang lakas na sumasama sa iyo kahit hindi mo sila kilala. Sa araw ng derby, puno ang sabungan. May mga taong ipinagbili ang kanilang mga alagang hayop para lang makapusta. May mga usapan ng pera na mas malaki pa sa kinikita ng isang magsasaka sa buong taon. At sa gitna nito, nagharap ang dalawang pangalan, si Mario at si Don Enrique. Isasalang natin ang pinakamalakas kong manok, sabi ni Don Enrique sa Kristo niya. Siguraduhin niyong kakalat sa buong sabungan na mahina ang manok ni Mario. Gusto kong pagpasok niya sa ruweda, dudurog na ang kumpiyansa niya. Sa kabilang panig, tahimik lang si Mario. Ni hindi niya tinitingnan ang mga taong tumatawa at bumubulong sa paligid. Mario, sigurado ka ba? Tanong ni Mang Temyong na sumama sa kanya. Hindi biro ang laban na to. Kung talo ka rito, hindi lang pera ang mawawala sa iyo. Reputasyon mo na ang sisirain nila. Tandang galing sa gubat ang kasama ko, sagot ni Mario. Hinahaplos ang balahibo nito. Hindi siya basta masunurin sa may-ari. Parang tao rin siyang marunong magdesisyon. At sa pakiramdam ko, handa siya. Sa kisame ng sabungan, naroon si Caberto, nakaupo, nakamasid. Sa kabilang dulo naman, sa isang sulok na hindi napapansin, si Aling Sabel ay tahimik na nagbubulong, may hawak na maliit na sisidlan ng pulang likido. Nang pumasok sa ruweda ang manok ni Don Enrique, kitang-kita ang tindig nito. Malalaki ang talon, matalim ang tingin. Sanay sa sigawan ng sabungan, ang mga tao ay halos sabay-sabay na nag-angat ng pera sa pusta. 5,000 kay Don Enrique, 6,000. Kaya yan ang manok ni Don Enrique. Hindi yan tatalunin ng taga-baryo. Ngunit may iilan ng natutong respetuhin si Mario sa mga nagdaang linggo. 1,000 kay Mario. 2,000, subukan lang. Habang nag-uunahan sa pusta ang mga tao, naramdaman ni Mario ang biglang paninikip ng dibdib. Parang may malamig na kamay na dumadampi sa batok niya, pilit siyang pinapahina. Naramdaman niya na pati ang tandang niya ay bahagyang napaatras, na wala ang tikas, parang may biglang bigat sa mga paa. Sa malayo, napangisi si Aling Sabel, tumatama na ang barang niya. Mario, bulong ni Caberto sa kanyang diwa. Malakas ang sumpang pinakawalan nila, pero hindi nito kayang lagpasan ang paninindigan mo kung hindi mo ipapapasok sa puso mo ang takot. Hawakan mo ang manok mo. Ipikit mo ang mga mata mo. Isipin mo ang dahilan kung bakit ka lumalaban. Ang pamilya mo, ang baryo, ang mga taong sinasakal ng kasakiman ni Don Enrique. Huwag kang lumaban para lang sa pera. Ginawa ni Mario ang sinabi ni Caberto. Hinawakan niya ang tandang, marahang pumikit. Sa isip niya, nakita niya si Liza, sina Nena at Toto, ang kanilang kubo, ang mga kapitbahay na unti-unti nang natututong ngumiti sa kanila. Narinig niya ang mga bulong ng mga magsasaka na minsang inalipusta sa sabungan ni Don Enrique. Lalaban tayo hindi para magyabang, bulong niya sa tandang. Lalaban tayo para sa karapatan nating hindi apihin. May marahang init na muling dumaloy mula sa kanyang palad patungo sa katawan ng tandang. Unti-unti, naramdaman niyang humuhupa ang bigat sa dibdib. Nang imulat niya ang mga mata, nakita niya ang tandang niyang muling tumindig ng diretsyo, matalim ang tingin sa kalabang manok. Nagitla si Aling Sabel. Hindi niya inaasahang makakawala si Mario sa barang na pinakawalan niya. Sinubukan niyang dagdagan ng ritual,
Ngunit may naramdaman siyang malakas na presensyang humaharang sa kanya. Pagsulyap niya sa kisame, sandaling nagtagpo ang kanyang mata at ang nagliliwanag na mata ni Caberto. Hindi sa iyo ang laban na to, bulong ng kapre kahit hindi lumalabas ang boses sa labi. Handa na, sigaw ng sentensyador. Laban! Nang magtama ang dalawang tandang, parang kidlat ang bilis ng galaw. Sa unang sampala ng pakpak at sipa ng tari, walang gustong magpadaig. Lumukso, umiwas, sumugod, umatras, paulit-ulit. Ang mga tao ay napasigaw, napapatayo, napapakapit sa kanilang mga pusta. Ang galing ng manok ni Don Enrique. Hindi rin nagpapahuli yung kay Mario. Minsan, sumagi sa pakpak ng tandang ni Mario ang tari ng kalaban at bahagyang dumugo ito. Naramdaman ni Mario ang kaba, pero hindi siya sumigaw. Tahimik niya ang kinamayan ng hangin, parang niyayakap ang lakas ng manok niya mula sa di kalayuan. Hindi kita ipapahamak, bulong niya sa isip. Kung matatalo tayo, lalaban tayong marangal. Pero kung mananalo, sisiguraduhin nating may kabuluhan ang pagkapanalo. Sa susunod na ikot, nang muling sumugod ang manok ni Don Enrique, nagpakita ito ng bahagyang butas sa depensa. Sa isang iglap na parang itinakda ng tadhana, sumingit ang tandang ni Mario, umiwas ng eksakto at nagpatama ng malinis na sipa sa ilalim ng leeg ng kalaban. Isang malakas at diretsong tira. Tila natigilan ng sabungan. Isang saglit na katahimikan. Pagkaraan ng ilang segundo, dahan-dahang bumagsak ang manok ni Don Enrique. Wala nang balak tumayo. Ang tandang ni Mario ay nakatayo pa rin. Humihingal pero matatag. Panalo ang manok ni Mario. Sigaw ng sentensyador. Sabay bagsak ng kamay. Nagkagulo ang sabungan. May mga napasigaw sa tuwa. May mga napaiyak sa mga natalong pusta. Si Don Enrique ay napasandal sa kanyang upuan, namutla, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Imposible, bulong niya. Hindi pwedeng matalo ako. Hindi pwedeng matalo ang pangalan ko. Sa tabi niya, si Aling Sabel ay nanghihina, napaupo, parang naubusan ng lakas. May hangganan ang kayang hilingin ng isang mambabarang, mahina niyang sabi. At may mga laban na hindi na kayang baluktutin kapag mas malakas ang paninindigan ng pinagtatangkaan mong pabagsakin. Habang kinukuha ni Mario ang kanyang panalo, lumapit sa kanya ang ilang sabungero, hindi para mangutya, kundi para makipagkamay. Ibang klase ka, Mario, wika ng isa. Hindi ka lang basta sinwerte, marunong ka pumili ng laban. Hindi ako nag-iisa, sagot ni Mario, napatingala saglit sa kisame ng sabungan. Hindi ako nag-iisa. Nang gabing iyon, umuwi si Mario na hindi lang may dalang malaking pera. Umuwi siyang bitbit ang respeto ng marami at ang balita tungkol sa pagkapanalo niya laban kay Don Enrique ay kumalat sa mga baryo. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting bumaba ang impluwensya ni Don Enrique sa sabungan. Mas marami na ang hindi natatakot sumali kapag naroon siya. Si Aling Sabel naman ay napilitang umurong sa mga ritual na masama dahil bawat barang na sinusubukan niyang ipataw ay tila binabalikan siya ng pagkahina at sakit. Samantala, si Mario ay patuloy na nagsasabong, ngunit hindi na kasing dami ng dati. Hindi na niya ginawang sentro ng buhay niya ang sabungan. Gaya ng pangako niya kay Caberto, naglaan siya ng bahagi ng kanyang mga panalo sa pagtulong sa baryo, pagpapaayos ng poso, pagbili ng school supplies ng ilang batang walang kakayahan, at pagbigay ng kaunting puhunan sa mga kapitbahay na nais magsimula ng maliit na tindahan. Si Liza at ang mga bata ay unti-unting nakaranas ng mas maayos na buhay. Hindi naging marangya, pero sapat, payapa, at may pag-asa. At sa gilid ng baryo, sa may gubat, palaging naroroon ang anino ni Caberto,
Nakaupo sa kanyang punong balete, humihit-hit ng tabako at tahimik na nakamasid sa pamilyang minsan ay nalugmok sa kahirapan. Ngayon ay marunong ng tumayo ng tuwid. Sa tuwing gabi, bago matulog, titingala si Mario sa dilim sa direksyon ng gubat. "Salamat, Kaberto," bulong niya. "Hindi ko malilimutan na dahil sa iyo, natutunan kong ang tunay na yaman. Hindi lang galing sa panalo sa sabungan, kundi sa paraan kung paano ko ginagamit ang panalong iyon para sa tama." At sa hangin, may malalim na tinig na madalang niyang maririnig, parang ihip lang ng simoy, ngunit malinaw sa kanyang puso. "Kaibigan kita, Mario," sabi ng kapre. "At ang kayamanan, hindi ibinibigay sa mga sakim. Ibinibigay ito sa mga marunong magmahal sa kapwa." At doon nagwakas ang kwento ng sabunggerong may kaibigang kapre na pinayaman hindi lang sa bulsa, kundi pati sa aral at dignidad, kontra sa magnanakaw, sa mayamang sabunggerong sakim, at sa mambabarang na inakala nilang kayang diktahan ang kapalaran ng isang taong marunong tumaya hindi lang sa laban kundi sa kabutihan. Wakas,